everyone! Hello! Welcome back to us and welcome back to you to our channel. Hello po! Andito na naman ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibago na namang kwento na ating ihahandog ngayong araw na ito. And yes, 2 days po akong nawala. So anong nangyari, Mama Mia? Saan ka nagpunta? Anong nangyari sa'yo? First and foremost, I want to say thank you, especially yung mga nag-comment, nag-alala kung bakit nasaan daw ako, bakit 2 days na raw akong walang upload. Hello po sa inyo, maraming salamat po sa pag-aalala and maraming salamat on checking up on me. Thank you so much. And syempre sa lahat ng mga bago nating subscribers, hello, welcome back or welcome po. And sa mga dati pa nating subscribers na araw-araw na nakaantay, hello. Oo, andito na po ako. So, ano nga bang nangyari kay Mama Mia sa 2 days? Wala lang. Gusto lang ng break. Ayun, ganon. Break or emote, whatever, ganon. And hello nga pala hindi ako makakakita kapag ganito. Ayan. Hello nga pala sa lahat ng mga nag-comment sa ating past videos, lalo na yung mga nanood ng mga past videos natin. Yes po, kung bago ka po sa channel natin, kung ngayon mo lang nakikita itong mukha ko, ngayon mo lang naririnig itong boses ko, please do click the Mama Mia CDO sa baba po. Tapos, tingnan nyo po ang lahat ng videos na meron tayo dyan. Mukhang 300 plus na ang videos natin. So, pwedeng nyo nang i-mukbang. And syempre, bago ang lahat, bago natin simulan ang kwentuhan, nais ko munang magpasalamat and mag-shoutout sa lahat ng mga nag-comment sa atin. Hindi po lahat ma-shoutout, lalo't 2 days tayong nawala, pero pipilitin ko po sa abot ng aking makakaya. Hello kay Emily Tabalba, kay Krisa Relia, maraming salamat. Shintaro24. Hi kay Oliver Rigancia, Lizzie Locapa. Ayun, si Lizzie, isa siya sa mga nagtanong, Mama Mia, bakit wala ka ng upload? Ganon. Avet Tobes, maraming salamat. Hello din kay user Goose6MQ. Ayun, ikaw na bahala kung pangalan mo. Colasio, ha? Yes, 2 days akong walang upload, Colasio. Pasensya na. Hello din kay 5 million views. Maraming thank you. Jennifer Golisao. Ayun, Christina0812. Hello daw sa ate Janice niyang DJ nila sa pakikinig. Sino ba yan? Sino yan? Ayun. Asin Sheng. Hello po, Asin Sheng. Maraming thank you at kinikilig ka kapag binabati kita. Ami Param. Parang first time kong mabasa yung pangalan mo, Ami. Giling Sheila, maraming salamat po, Giling Sheila, sa iyong pakikinig. And syempre, meron po akong na screenshot nung mga nakaraan. Tignan natin kung nabasa na ba natin ito sila. Mamshi Say Wonder Kasambahay from Bulacan. Hello po. It's me, Irene. Hi, Irene. Hello daw sa mga taga Quirino Province, especially to Gonzales and Sungkuan family. Labina or Labina. Bisaya kasi siya. Kay dyan sa mga Cyprus or mga OFWs natin dyan sa Cyprus, hello po sa inyo. Gail Easy, Liza Chen, thank you so much sa inyong pakikinig. And syempre, Rodolfo Lopez, maraming salamat. Pakibati raw sa misis niyang si Consorcia Lopez. Thank you so much. Ang ambisyosang singer sa lahat mo ng mga taga Saudi Riyadh, Delia Rinco, maraming salamat po sa iyo. Mr. Toreno, thank you so much sa iyong pakikinig. And syempre kay Henry Adahit, maraming salamat listening all the way from US of A. Thank you so much. Leonard Brown. Thank you so much, Leonard Brown. And Margie Luhong, maraming salamat. Romel Gasparilio, thank you so much sa lahat ng mga taga Iloilo City. And syempre, hello daw kay Laika Aliparo O'Malley. Ayun. And sa asawa niyang si Roderick Villares, happy birthday sa inyo. April 29 si Roderick, tapos si Laika is 27. Happy birthday po sa inyo, April 27. Today is April 23. So, meron pa tayong ilang oras or ilang araw. Hello din Colasaw, maraming salamat. Socorro Bien, Christy Dimitrial, and sa lahat po ng nakikinig sa atin. Thank you so much po. Sa mga hindi po nabati, pasensya na po. At marami pang pagkakataon na mababati ko kayo. Basta comment lang kayo ng comment. At kapag
nag-record naman tayo, tinitignan ko yung mga comment ninyo. Hello nga pala kay May, Cambe, kay Leona, Chris, Isay, Jennifer, Nicole, Liza, Erica, Elaine, Ira, Anna Marie, Tita Be, pati raw sa admin nilang sina Eliza, Chilo, and Angel. Ayan, hey Maisel, thank you so much. Hello din sa mahal kong magmahal. Oh, mahal kong magmahal talaga. Hello sa'yo. Nestor Navarro. Hi, Nestor. Sa lahat ng mga taga-Dampol, First Pulilan, Bulacan, maraming salamat. And kay Luna Lollipop, thank you so much. Gabriel Holo, maraming salamat. And syempre, wag na nating patagalin. Alam ko naman na excited kayo sa ating kwento ngayong araw. Pero ang kwento natin ngayon ay nakakaantig damdamin, na nakakagalit, na hindi mo alam kung bakit may mga ganong uri ng tao. Naku naman. Sana ay maprotektahan nyo ang inyong mga anak, ang inyong mga sarili sa mga ganitong klaseng tao. Huwag na po nating patagalin. Alam kong excited ka na at andito na ang paborito mong programa, ang Dear Mama Mia. May mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo na mababago kahit anong gawin mo. Ang choice mo na lang ay mag-move on at kalimutan ang nakaraan. Pero paano mo nga ba makakalimutan ang lahat kung gabi-gabi kang dinadalaw ng iyong mga bangungot? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Nawa po lahat kayo ay nasa mabuting kalusugan habang pinapakinggan itong aking kwento. Lalo na sa iyo, Mama Mia. Sana maganda ang araw mo. Sana maganda ang gising mo. At sana hindi masira ang mga araw nyo sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Lindsay. Mama Mia, nais ko pong ipatago ang sarili ko dahil napakasensitibo po ang paksa ng sulat kong ito. Hindi po kasi ito ang kalimitang naririnig mo sa radyo o di kaya'y nababasa mo kung saan-saan. Hindi rin ito ang kwento na basta-basta mo na lang maririnig sa ibang mga YouTube content creator. Mama Mia, una sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa iyo. Dahil ikaw po ang naging inspirasyon at ang pagkukwento mo kung bakit naisipan kong ibahagi ang kwentong ito ng buhay ko. Nakikita ko kasi sa comment section na iba't ibang uri ng tao ang nakikinig sa inyo araw-araw. Merong mga bata, meron ding mga matatanda, merong mga babae at meron ding mga lalaki. Kaya naisipan ko na siguro mas malawak ang mararating ng kwento ko kung sa inyo ko ito ibabahagi. Nais ko sanang kapulutan ni ito ng aral at inspirasyon, lalong-lalo na ng mga kababaihan at kabataan. Hindi ko po alam kung napakilala ko na ang sarili ko sa inyo. Ako po si Lindsay. Bata pa lamang ako, Mama Mia, ay namulat na ako sa isang napakarelihiyosong pamilya. Ang mga magulang ko po ay linggo-linggo kung magsimba. Hindi po pwedeng umabsent kami sa aming simbahan. Alas 6 pa lang ng umaga ay abala na kaming lahat sa bahay. May nagluluto, may naglilinis, may naliligo, may nagbibihis. Isa lang kasi ang banyo sa bahay namin kaya kailangang maagang maggayak ang lahat. Para nang sa ganon, alas 8 ng umaga ay makaalis na kami ng bahay at makarating kami sa aming simbahan bago mag alas 9. Mama Mia, ako po ay ayoko po talagang ginigising ako ng maaga. Kaya lang nagagalit po ang papa ko kapag hindi po kami nakakapagsimba. Mas mabuti na sa kanya na malate ka sa school kaysa sa malate ka sa simbahan. Napaka-importante din sa amin ang Bible study. Halos linggo-linggo, Mama Mia, kung magpunta ang ibang mga kasamahan namin sa simbahan sa aming bahay para magkaroon ng sharing about Bible. Ako po ay lumaki sa ganon. Yung mga ate ko po ay gusto naman ng mga ganong bagay. Siguro dahil may mga kaidaran sila sa aming simbahan at na-e-enjoy nila ang mga ganoong klaseng activities.
Pero ako, Mama Mia, lagi ko pong tinatanong kung bakit nila ako sinasali, ang bata-bata ko pa lang. Ang gusto ko lang naman noon ay matulog, manood ng TV o di kaya ay maglaro. Pero ang sabi ni Papa, pwedeng baliin kahit ano na batas niya. Huwag lang ang pagsisimba. Dapat daw lagi naming tatandaan na galing sa Diyos ang lahat ng meron kami. Kaya dapat lagi kaming magpasalamat. Mama Mia, matagal pong matapos ang aming pagsisimba. Nasa 3 hanggang 4 na oras po kada linggo. Kaya naman, hindi nyo siguro masisisi ang isang batang katulad ko na mabubore sa mga ganong klaseng activity. Mama Mia, isa po sa dahilan kung bakit ayaw na ayaw ng papa ko na hindi kami uma-attend ng pagsasamba ay dahil po, pastor po ang tito ko na kapatid niya. Ang nakakatandang kapatid ni Papa ay pastor po ng aming simbahan. Mama Mia, masasabi kong boring po ang kabataan ko pero hindi naman po malungkot. Meron din naman akong mga kaibigan sa simbahan. Kaya lang Mama Mia, hindi ko alam na magbabago pala ang takbo ng buhay ko dahil sa isang malungkot at madilim na pangyayari. Isang araw po ay dumating ang mga magulang ko galing sa trabaho. May ibinalita sila sa amin. Ang pinsan ko raw na si Kuya Ed ay aalis at pupunta sila ng mama niya sa probinsya dahil may regional meet daw doon. At dahil kailangan gamitin ng tita ko ang sasakyan nila, ay walang magagamit na sasakyan ng tito ko. Yung tito ko pong pastor na itago na lang natin sa pangalang Tito Jeff. Mama Mia, si Tito Jeff po ay close na close sa papa ko. Kaya naman dahil mas malapit ang bahay namin sa simbahan kaysa sa bahay ni na Tito Jeff, ay nag-offer po ang mga magulang ko na sa bahay na lang muna siya namin tumira habang wala pa ang tita ko ng 1 buong linggo. Wala naman sanang problema yon. At gusto nga talaga ni Tito Jeff na doon sa amin muna tumira dahil nalulungkot at nababagot daw din siya sa bahay nila. At mula nga nung nandoon siya sa bahay ay siya na po ang laging nagli-lead ng aming Bible study o ng aming Bible reading araw-araw. Meron po kasi kaming 10 minutes everyday, Mama Mia, na dapat magbasa ng Bible. At siya po ang nagli-lead sa pamilya namin. Ang pakiramdam po ng mga magulang ko noon ay mas nalalapit kami sa Diyos dahil malapit sa amin ang aming pastor na tito ko. Pero Mama Mia, hindi ko akalain na ang isa palang sugo ng Diyos sa harapan ng mga tao ay isa palang demonyo pagkagat ng dilim. Oo, Mama Mia. Isang gabi po yun, wala akong kasama sa bahay. Ako lang mag-isa dahil ang mga magulang ko ay may OT sa trabaho. Yung mga ate ko naman ay hindi pa nakakauwi galing eskwela. Nagsaing na lang ako dahil yun ang sabi ng mama ko kanina. Ang sabi niya, magdadala na lang daw sila ng ulam. Mama Mia, mag-aalas 7 na noon nang dumating si Tito Jeff. Tinanong niya ako kung kumain na ako, ang sabi ko hindi pa. May dala siyang pagkain. Hindi man yun ulam pero ensaymada po yun na paborito ko. Kaya naman agad akong lumapit sa kanya at kumuha ng ensaymada. Pagkatapos kong magmano sa kanya. Alam mo, Lindsay, ang laki-laki mo na. Ilang taon ka na ulit? 8 years old pa po ako, tito. Malaking bulas lang, sabi ko. Halika nga dito. Alam mo, pakiramdam ko nga, namimiss kita eh. Tito, ba't mo naman ako mamimiss? Araw-araw tayong nagkikita. Tapos dati, linggo-linggo naman kaming nagsisimba. Hindi, ang ibig kong sabihin, namimiss ko nung maliit ka pa, na lagi ka pang kumakandong sa akin, sabi niya. Halika nga rito, kandong ka. Mama Mia, sa isang batang katulad ko, ay wala lang po yun sa akin. Close naman po sa papa ko ang tito ko, kaya walang mali siya akong kumandong sa kanya. Patagilid po ang pagkandong ko sa kanya habang yung 2 kamay niya ay nakayakap sa akin. Kumakain din ako noon ng ensaymada na nalalaglag pa ang mga ekstrang
asukal sa ensaymada ko dahil sa burara kong pagkain. Naku, dahan-dahan naman at baka langgamin tayo dito, sabi ni Tito Jeff. Sorry po, Tito, sabi ko naman. Mama Mia, bigla niyang hinawakan ang mukha ko dahil may dumiraw ako sa mukha. Hinaplos niya yon at may tinanggal siya. Pagkatapos ay bigla niya akong hinalikan sa aking pisngi. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko noon. Para akong naaasiwa na ewan. Oo, 8 years old pa lamang ako noon pero tandang-tanda ko po lahat ng mga pangyayari. Hanggang sa lumapit na sa labi ko ang halik niya. Tito, bakit niyo po ako hinahalikan? Tanong ko. Namimiss lang kita eh. Sabi naman niya sa akin. Hanggang sa hinahawak-hawakan na niya ang paa ko, Mama Mia. Hinahaplos-haplos din niya ang likuran ko. Doon lang yun kasi biglang dumating ang ate ko. Mama Mia, hindi ko masabi sa ate ko noon na may kakaiba akong pakiramdam dahil ang totoo ay hindi ko naman alam kung may ginagawang mali ang tito ko. Lumipas pa ang isang araw. Napagsulo na naman kami, Mama Mia. At nung mapagsulo na kami ay nasa salas siya noon at nanonood ng TV. Pinalapit niya ako sa kanya at pinaupo sa kanyang tabi. Habang bising-busy kami sa panonood ay bigla na lang niyang hinawakan ang tagiliran ko. Bigla na lang niya akong binuhat at pinakandong sa kanya. Mama Mia, hindi ko alam pero may naramdaman po ako sa pagkakandong ko kay tito. Iba po yun. Hindi ko po talaga lubos maisip kung ano yun noon. Hanggang sa hinawak-hawakan na niya ako, Mama Mia. Hanggang sa ipinaloob na niya sa suot kong shorts ang kanyang kamay. Mama Mia, pinipigil ko po siya. Pilit ko pong tinatanggal ang kamay niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, baka magalit siya sa akin. Pero nakiusap ako na tanggalin niya yung kamay niya pero parang wala siyang naririnig. Hanggang sa ginalaw na niya ang kamay niya sa ibabaw ng panty ko. Hanggang sa hindi na siya nakontento doon, Mama Mia. At pinasok na niya sa loob ng aking underwear ang kaniyang kamay. Nasaktan ako nung una. Mama Mia, hindi siya tumigil at ang sabi niya hayaan ko lang daw siya. May ipaparamdam daw siya sa aking kakaiba. Hindi ko alam, Mama Mia, pero tumutulo na ang luha ko noon na nakikiusap. Pero wala siyang narinig. At nung matapos na siya, tinanggal na niya ang kamay niya, ay sinabi niya sa akin na wag akong magsusumbong sa iba. Dahil kung hindi, higit pa raw doon ang kaniyang gagawin. Alam ko, Mama Mia. Alam ko na dapat nagsumbong ako noon. Pero ano bang muwang ng isang batang katulad ko? Ano bang muwang ng isang katulad ko, Mama Mia, sa pinaggagawa ng tito ko noon? Pastor pa naman siya. Hanggang sa pagkatapos ng gabing yon ay hindi na po ako umuuwi ng walang kasama. Kapag naman po natutulog ay sinisigurado ko po na nakalock ang pintuan namin ng ate ko. May isang beses kasi, Mama Mia, na may naramdaman akong taong sa labas ng pintuan ng kwarto. May pakiramdam akong si Tito Jeff yon. Kaya mula noon ay nilock ko na. Hanggang sa dumating na ang asawa niya at ang pinsan ko. Mama Mia, natuwa ako nung dumating sila dahil ibig sabihin noon ay aalis na si Tito sa bahay. At nung umalis na nga siya ay nakahinga ako ng maluwag. Pinilit ko pong kalimutan ang lahat ng aking naramdaman at lahat ng aking pagkaasiwa at pangit na memorya, Mama Mia. Pinilit kong aliwin ang sarili ko. Pero mula nga noon nang ginawa yun ni Tito Jeff sa akin ay parang nawalan na akong ganang magsimba. Kaya lang tulad ng sabi ko sa inyo ay hindi po pwede dahil magagalit ang papa ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang katotohanan. Kaya nanahimik na lang ako. At kahit na diring-diri ako, at kahit na demonyo ang paningin ko kay Tito Jeff, habang sumasambit siya sa may stage ng mga wika ng Panginoon, ay tinitiis ko, Mama Mia. Hanggang nung 10 years old ako, ay nagkaroon po
ng problema sina Tito Jeff at ang asawa niya. Lumayas po ang asawa niya at sinundan niya ito. Yung pinsan ko, Mama Mia, na si Kuya Ed, ay wala pong ibang mapuntahan kaya sa amin muna siya tumira. Pero Mama Mia, hindi nga nagkakalayo ang puno sa bunga. Dahil nga parehong-pareho lang ang pinsan ko at ang tito ko. Oo, Mama Mia, minolestya din ako ng pinsan ko. Hindi lang isang beses kundi maraming beses dahil 2 buwan po siyang nanatili sa amin. Mama Mia, kung si Tito Jeff noon ay hanggang pahawak-hawak lamang sa akin. Ang pinsan ko po ay iba po ang kaniyang mga ginawa. Nung una ay hawak-hawak lang naman. Wala naman pong mga sobra-sobra. Pero mula nga po nang nagkaroon siya ng cellphone, dun po nakatitig siya lagi. At dahil nga umalis na ang ate ko sa amin dahil kailangan na niyang bumukod dahil magka-college na siya at malayo yun sa amin, mag-isa na lang po ako sa kwarto. Yung isa ko po kasing ate ay ayaw niya ng may kasama. Dahil nga doon ay malayang nakakapasok si Kuya Ed. Hindi ko alam, Mama Mia, pero pinatanggal po ng mga magulang ko ang lock sa pintuan ko. Dahil nga nagkaroon ng sunog sa aming kapitbahay noon. At yung isa nilang anak ay hindi na naisalba sa loob ng kwarto dahil nakalak ang pintuan at namatay ito. Takot na takot ang mga magulang ko noon na mangyari yun sa akin. Kaya ang ginawa nila, Mama Mia, ay pinatanggal po ang lock sa mga pintuan. Liban na lang sa pintuan ng mga magulang ko. Mama Mia, dahil summer vacation noon ay wala po akong ibang magawa sa bahay kaya umaalis ako at pumupunta sa mga kaibigan ko. Pero isinumbong ako ng pinsan ko sa mga magulang ko. Nalagi raw akong lumalakwat siya at hindi raw ako umuwi para kumain. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay ayoko naman talagang umuwi dahil hindi ko gustong nakikita ang pagmumukha niya. Hindi ko gustong nakikita at nakakasama siya dahil alam ko na kapag kami lang dalawa ay may gagawin na naman siya. Pero Mama Mia, pinagalitan ako ng mga magulang ko. Ayaw nilang umalis ako. Hanggang sa binigay na nga nila ang susi ng bahay kay Kuya Ed. Ang sabi nila ay wag daw akong palabasin ng bahay kapag hindi sila dumadating. At dahil doon, Mama Mia, ay naging malaya ang Kuya Ed ko sa kaniyang kademonyuhan. Isa po yung hapon, wala kaming kasama. Tinawag niya ako sa kwarto niya. Hindi ako sumasagot. Kaya naman, Mama Mia, nagpanggap akong nagtulog-tulugan noon. Pero siya ang pumunta sa kwarto ko. Ano ka ba naman, Lindsay? Kanina pa kita tinatawag ah. Bingi ka ba? Tanong niya sa akin. Hoy, Lindsay, gumising ka nga dyan. Alam ko namang nagtutulog-tulugan ka lang dyan eh. Halika nga rito. Masayin mo nga yung likod ko, masakit eh. Mama Mia, hindi ako umimik pero hindi rin ako sumunod. Sige, ayaw mo? Sige, tabi na lang tayo. Sabi niya at humiga siya sa tabi ko. Kinuha niya ang cellphone niya. Ang sabi niya, Mama Mia, may ipapanood raw siya sa akin. At nung makita ko nga iyon, ay isa pong malaswang video. Tingnan mo nga, tingnan mo yung mukha nila oh. Parang enjoy na enjoy sila sa ginagawa nila, no? Sabi niya. Tingnan mo yung babae oh. Napapapikit pa, napapanganga pa. Parang nasasarapan eh. Gusto mo bang subukan yan? Tanong niya. Ayoko po, sabi ko. Wag, subukan natin. Sa una lang yan ayaw mo, pero kalaunan magugustuhan mo rin. Mama Mia, pilit po akong tumayo at aalis doon at papasok sana ako sa kwarto ng mga magulang ko, pero nakalock po yun. Sabi mo naman, 'di ba? Ayaw na ayaw ng mga magulang mo na pumapasok kayo sa kwarto nila. Kaya ayan, nakalock. Lika na nga rito, ang dami mo pang arte eh. Sabi niya sabay hila sa akin. Nakikiusap ako noon sa kanya, Mama Mia. Paulit-ulit. Umiiyak ako at sinabi kong ayoko at wag niyang ituloy ang ginagawa niya. Pero tulad ng kaniyang amang si Tito Jeff,
ay parang naging bingi ng pinsan ko. Hinubad niya ang damit ko, Mama Mia. Pagkatapos ay hinalikan niya ako sa leeg. Noong pumapalag ako ay sinuntok niya ako sa tiyan. Ang sabi niya mas masasaktan raw ako kapag pumalag pa ako. In short, Mama Mia, ay wala rin akong nagawa nung araw na yon. Palagi rin niya akong ginagalaw mula noon, Mama Mia. Natatakot ako noon, baka mabuntis ako. Kasi 9 pa lang ako, Mama Mia, nung una akong nagkaroon ng menstruation. Buti na lang talaga at hindi, hanggang sa makaalis na siya sa bahay namin. Natatakot ako noon, Mama Mia. Gustong-gusto kong magsumbong pero hindi ko alam kung papaano. Puring-puri ng mga magulang ko ang pamilya ni na Tito Jeff. Lalo pa't nagkabalikan sila ng asawa niya at nagkapatawaran at nagpakasal pang muli. Ang sabi nila ay ideal family daw si na Tito Jeff. Ang Kuya Ed ko naman, Mama Mia, ay laging nangunguna sa school. Laging pinakamabait sa school. Parang hindi makakabasag pinggan. Kaya paano ko po sasabihin sa mga magulang ko kung anghel ang paningin niya o paningin nila sa pamilya ng mga taong nagmomolestya sa akin? Ang sabi ko noon sa sarili ko, makakalimutan ko rin ang lahat. Ang sabi ko roon sa sarili ko ay matatapos din ang lahat ng ito. Pero hindi, Mama Mia. Hindi, dahil nung 15 years old ako ay naulit na naman. This time po ay sa loob mismo ng aming simbahan. Meron po kasing youth activity noon. At isa po ako sa mga naatasan na mag-organize ng activity na yon. Isang gabi po, nandoon pa ako sa opisina ng simbahan namin. Yung iba kong mga kasamahan ay nasa labas at bumibili ng makakain. Dahil kailangan daw naming tapusin yon at 2 araw na lang ay magsisimula na ang youth activity. Kailangan namin yung matapos, kung hindi, baka mapagalitan kami. Mama Mia, abalang-abala noon ako na nakaharap sa computer. Nang biglang may pumasok sa loob. Akala ko ang mga kasamahan ko na. Pero narinig ko ang door, Mama Mia, na nag-lock at parang ang tahimik naman. Noong lumingon ako ay nakita ko si Tito Jeff. Mama Mia, hindi ko maipaliwanag ang sobrang kabang naramdaman ko nung mga panahon na yon. Gustong-gusto kong tumakbo. Gustong-gusto kong sumigaw, pero alam ko na walang makakarinig sa akin. Tito Jeff, bakit po kayo nandito? Akala ko po nakauwi na kayong lahat. Lindsay, kumusta ka na? Dalagang-dalaga ka na. Sabi niya sa akin. Mama Mia, natatakot talaga ako noon. Pero pinipigil ko ang sarili kong magpakita ng takot sa kanya. At ito, patapos na rin ako. I-off ko na nga at uuwi na ako. Nung dumaan ako sa harapan niya ay bigla niya akong hinarangan. Maaga pa, ihahatid na lang kita. Hanggang sa bigla niya akong niyakap at hinalikan ang aking leeg. Tinulak ko siya, Mama Mia. Tito, wag po. Babalik po ang mga kasamahan ko. Mae-eskandalo ka po, sabi ko. Wala nang babalik, Lindsay. Pinauwi ko na sila at sinabi kong ako nang maghahatid sa'yo. Po? Gulat na gulat kong tanong at alam kong hindi ko na napigilang rumehestro sa mukha ko ang takot ko nung mga panahon na yun. Mama Mia, hindi ko maipaliwanag. Pero parang iba ang paningin ko nun kay Tito. Parang nagkaroon siya ng sungay. Parang nagkaroon siya ng mga manlilisik na mga mata. At yung dila niya, Mama Mia, parang biglang humaba lalo na nung dinilaan na niya ang leeg ko. Pilit akong nanlaban pero wala akong nagawa. Pinunit niya ang suot kong underwear. Nakapalda lang kasi ako noon, Mama Mia. Palda naman na mahaba, hindi naman yung maikli. Kung sasabihin niyo na nagpo-provoke ako, Mama Mia, hindi po ako sexing manamit. Dahil ayaw na ayaw po noon ng mga magulang ko. Pero ewan ko ba kung bakit lagi na lang akong nabibiktima ng mga ganito.
kung bakit lagi na lang akong pinagnanasaan ni Tito at ng Kuya Ed ko. Nung gabi nga noon, Mama Mia, ay 2 beses akong hinalay ng tito ko sa loob ng opisina ng aming simbahan. Umiiyak ako noon. Nang matapos siya ay pinagbihis niya ako. Ihahatid niya raw ako. Pero nung makita niyang mugto pa ang mga mata ko, ay tinawagan niya ang mga magulang ko. Ang sabi niya ay sa kanila na lang daw muna ako matutulog dahil may tatapusin pa ako. Agad-agad namang pumayag ang mga magulang ko, Mama Mia. Dahil malaki naman talaga ang tiwala, lalo na ng papa ko sa kanya. Isa nga siyang pastor, hindi ba? Isang pastor na hinahangaan ng lahat, tinitingala ng lahat, tinitignan bilang isang mabuting tao, bilang isang alagad ng Diyos. Hanggang sinabi ko sa kanya, Mama Mia, na iuwi na lang niya ako, pero ang sabi niya hindi raw niya ako iuuwi hanggat mugto ang mga mata ko. Dapat walang makakaalam nito, sabi niya. Pagdating namin sa bahay nila ay wala pong tao. Hindi ko alam kung nasaan ang tita ko. Pero pagkaparada pa lang ng kotse niya at pagkasara pa lang ng pintuan, Mama Mia, ay hinalikan na naman niya ako. Hindi ko alam, Lindsay, kung anong meron ka. Nakaka-addict ka eh. Alam mo bang sa'yo lang ako nagkaganito? Kanina pa nga tayo ngayon, ready to rumble na naman tong alaga ko, sabi niya. Tito, tama na po, please. Pakiusap ko. Lindsay, magugustuhan mo rin to. Kung ako sa'yo, enjoy mo na lang. Wala namang ibang magagawa eh. Ang gusto ko, ngayon masarapan ka tulad ng sarap na binibigay mo sa akin. Sabi niya. Mama Mia, wala po akong nagawa noon. Hanggang sa nung matapos siya ay naisip ko, kung wala akong ibang magawa, bakit hindi ko na lang gawin ang sinasabi niya? Bakit hindi ko na lang e-enjoy ang kaniyang ginagawa? Mama Mia, ayaw po ng puso at isip ko, pero tinatraidor po ako ng katawan ko. Hindi ko alam kung normal ba yun, Mama Mia. Hindi ko alam kung huhusgahan niyo ba ako sa nararamdaman ko. Dahil ang totoo, Mama Mia, kahit ayaw ng puso at isip ko, ay na-e-enjoy naman ang pagkababae ko. Nung makatulog nga ang tito, ay hindi ako umalis. Kumain lamang ako. Matapos akong kumain ay nagising siya. Siguro na malayan niyang wala ako sa tabi niya. Nung naguhugas ako ng pinggan ay bigla niya akong niyakap. Bigla niya akong pinatuwad, Mama Mia. At bigla niya akong ginalaw sa ganoong posisyon sa kanilang lababo. Hindi ko alam, pero hindi ko na pinigil ang sarili ko noon. Humuungol na ako, Mama Mia, at sinasabayan ko na ang bawat ginagawa niya. Para siyang demonyo na tumatawa at sinasabing yan nga ang gusto ko. Magpaubaya ka lang. Pagkatapos nga noon, Mama Mia, isang pagbabago ang nangyari sa buhay ko at sa pagkatao ko. Parang naging provocative ako. Hindi lang kay Tito, kundi maging sa mga kaklase ko. Maging sa mga kasamahan ko sa simbahan na mga lalaki. Oo, Mama Mia, naging pariwara ako. Nagtitext ako ng kung ano-ano sa kung kani-kaninong mga lalaki. Sinasabi ko sa kanila kung anong gusto kong gawin nila sa katawan ko. Yung iba, Mama Mia, ay nagugulat dahil ang tingin nila sa akin ay isang mahinhin na babae. Pero habang tumatagal ay nasasanay na rin sila. At hindi lang sila kundi maging sa Kuya Ed ko, Mama Mia, ay may nangyayari din sa amin. Mama Mia, naging sausawan ako ng bayan. Iba't ibang lalaki ang gumagalaw sa akin linggo-linggo. Hindi ko alam, Mama Mia. Hanggang sa tinigilan na rin ako ni Tito at ni Kuya Ed. Di ko alam kung anong nangyari, kung bakit gano'n na lang bigla. Pero ako, Mama Mia, hindi nawala sa sarili ko ang pangyayaring yun. Hindi rin nawala sa sarili ko ang pagiging mapusok, provocative, at malandi kong babae. Pagkaalis ko ng bahay ay balot na balot po ang itsura ko.
Pero kapag nasa public CR na ako ay nagbibihis ako ng sexing damit. Yun bang kaakit-akit? Ang totoo niyan, Mama Mia, ay sumasali na rin ako sa mga one night stand. Hanggang sa graduate na ako ng high school. Hanggang sa graduate na ako ng college ay ganun pa rin ako. Alam kong pinag-uusapan na ako ng ibang mga kaidaran ko, lalong-lalo na ng ibang mga babae sa simbahan namin. Pero wala akong naging pakialam. Alam ko naman na takot sila sa tito ko at takot din sila sa papa ko kaya't walang makakarating sa kanilang kung anumang chismis. Pinigilan ko na lang talaga ang sarili kong wag patulan ng mga chismis na yon. Mama Mia, hindi ko alam kung dahil ba yon sa trauma o kung dahil ba hinahanap-hanap na talaga ng katawan ko ang ganong pakiramdam. Hanggang sa tumigil na akong magsimba. Lalo na nung makagraduate na ako ng college at tumiran na ako ng sarili kong apartment. Mama Mia, nung una ay ayaw pumayag ng mga magulang ko pero ang sabi ko kailangan kong matuto na ako lang mag-isa. Dahil all my life ay bunso ako. Kaya lahat nabibigay sa akin. Kailangan kong matutong maging independent. Kinagat naman ng mga magulang ko ang rason ko. Pero nung napapansin nilang hindi na ako nagsisimba ay nagagalit na sila sa akin at araw-araw na nila akong tinatawagan. Ang totoo niyan ay pinupuntahan pa nila ako sa apartment ko pero hindi ko sila nilalabas. Natutulog lang ako sa loob at nagpapanggap na walang tao. Kapag naman pinupuntahan nila ako sa trabaho ko, Mama Mia, ay lagi kong nirarason na busy ako at marami akong ginagawa. Alam ko naman na hindi nila ugaling mag-eskandalo. Mama Mia, mula nga nang magkatrabaho ako, mula nga nang magkaroon ako ng sarili kong pera, ay mas naging pariwara ako. Mas naging wild akong babae. Hanggang sa iba't ibang lalaki halos araw-araw ang nakakasiping ko. Pero bakit ganoon, Mama Mia? Kahit nagigising ako sa iba't ibang kama kasama ang iba't ibang lalaki, ay parang wala akong maramdamang kasiyahan. Wala akong maramdaman sa puso ko. Parang may kulang, parang laging may sakit. At ang totoo niyan, Mama Mia, gabi-gabi ko pa rin napapanaginipan yung mga ginawa sa akin ng pinsan kong si Kuya Ed at ng papa niyang si Tito Jeff. Gabi-gabi pa rin akong binabangungot ng mga bagay na yon. Pero binabaliwala ko. Tinatapon ko na lang ang memoryang yon sa pinakalikurang bahagi ng isip ko. Ayoko nang maalala ang mga yon. Ang gusto ko na lang maalala na may kontrol ako sa sarili ko. Mama Mia, hanggang sa naging picky na rin ako. May mga pagkakataon na inaakit ko yung lalaki. Pero kapag nasa kasagsagan na siya ng kasarapan ay bigla akong tumitigil at bigla akong umaalis. Doon ako nakakaramdam ng satisfaction na para bang nasasaktan ko sila at nabibitin. Hindi ko alam kung tama. Hindi ko alam kung anong mali sa akin pero doon na ako nagkakaramdam ng arousal, Mama Mia. Lalo na kapag hindi nila nakukuha ang gusto nila sa akin. May mga pagkakataon rin naman na pinagbibigyan ko sila pagkatapos ng ilang ulit nilang ma-frustrate. Mama Mia, ang akala ko ay maayos na ang buhay ko. Meron akong magandang trabaho, may magandang sweldo. Hindi na rin ako masyadong pinakekealaman ng mga magulang ko. Hinahayaan na nila akong hindi magsimba. Hinahayaan na nila akong gawin ang gusto ko. Mama Mia, may kontrol na rin ako sa katawan ko kung sino ang gagalaw sa akin at kung sino yung hindi. In short, may kontrol na ako sa buong buhay ko. Kaya lang bakit ganon? Bakit pakiramdam ko ay hindi pa rin ako malaya? Bakit pakiramdam ko ay hindi pa rin ako masaya? Naging ganon ang isip ko, Mama Mia. Lagi akong nagpapanggap na masaya sa labas. Lagi akong pumaparty, nakikipag-sex kung kani-kanino, sumasama kung kani-kanino, ginagawa kung kahit anong gusto. Pero pagdating ng gabi, pagdating ko sa bahay, sa apartment ko, ay malungkot pa rin ako, Mama Mia. Kapag nag-iisa na lang ako at madilim, ay naaalala ko pa rin ang lahat ng sakit. Naaalala ko pa rin ang lahat ng pait mula sa mga naranasan ko.
Hindi ko alam, Mama Mia, kung ako lang ba yung ganon o kung lahat ba ng mga nakaranas ng pang-aabuso katulad ko ay ganon na ganon din ang pakiramdam. Di ko alam kung naiintindihan niyo ang gusto kong iparating. Pero mahirap. Napakahirap para sa akin. Para akong zombie. Nagigising ako sa umaga, naliligo, pumapasok sa trabaho, nagkakape, nagla-lunch, nagsisnack, pagkatapos nagdi-dinner at pumaparty, nakikikamas sa iba't ibang lalaki, uuwi, iiyak, babangungutin, makakatulog at magigising na naman ulit kinabukasan na ganun pa rin ang cycle ng buhay ko. Mahirap, napakahirap po talaga. Hindi ko lubos sa kalain na mararamdaman ko ang ganon. Hanggang sa Mama Mia, para na lang baliwala sa akin ang buhay ko. Hanggang sa isang gabi, habang umiiyak ako sa loob ng kwarto ko, parang hindi ko na naramdaman ang sarili ko. May usapan kami noon ng best friend ko, Mama Mia, na magkikita kaming dalawa. Pero nung nakabihis na ako, nung nakapag-makeup na ako at nung nasigurado ko ng sexy na ako sa damit ko, ay bigla kong nakita ang mga mata ko sa salamin. Bigla kong naitanong sa sarili ko kung hanggang dito na lang ba talaga ang buhay ko? Kung hanggang dito na lang ba talaga ako? Kung hanggang dito na lang ba talaga ang magiging takbo ng kwento ko? Hindi ko na namamalayan na umiiyak na pala ako. Mama Mia, mabilis na palang tumutulo ang mga luha sa mga mata ko. Hanggang sa tuluyan na nga akong nag-breakdown. Iyak ako ng iyak na napaupo na lang sa loob ng CR ko. Mama Mia, tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ako nagkaganito. Kung bakit ganito ang buhay ko. Masakit, mahirap at mapait, Mama Mia. Pero parang hindi ko na maramdaman ang sarili ko. Hanggang sa nakakita ako ng gunting. Hindi ko alam pero tumayo ako at kinuha ang gunting na yon. Mama Mia, matalas na matalas ang gunting na yon dahil bago pa yon at yung gunting ko yon sa buhok na manipis. Tinitignan ko ang gunting. At habang tinitignan ko yun, Mama Mia, ay bumabalik lahat sa akin. Lahat ng pang-aabusong naranasan ko mula nung 8 years old pa lamang ako. Lahat yun, isa-isang bumabalik sa akin. Sumisigaw na ako, Mama Mia, sa sobrang sakit na naramdaman ko. Hanggang sa nag-progress ang memorya ko. Hanggang sa dumating sa punto na nag-high school ako. Na parang naging bayarang babae ako, naging mababang uri ng babae nung high school at college. Hanggang sa nung pa-party-party ako at iba't ibang lalaki ang sinasamahan ko. Hanggang sa ma-realize ko, Mama Mia, walang isang tao na meron ako. Oo, may best friend naman ako, pero walang ni isa na nakaalam sa mga karanasan ko. Ang tingin nila sa akin ay wild at pariwarang babae. Walang ibang nakakaalam sa lahat ng pinagdaanan ko. Walang ibang nakaalam sa lahat ng luhang iniyak ko. In short, Mama Mia, mag-isa lang pala ako simula nung 8 years old ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Sana sa lahat ng nakakaranas ngayon ng sakit, sana wag niyo tong gayahin. Pero ginawa ko po ang hindi dapat, Mama Mia, gamit ang gunting na yon. Buti na lang, Mama Mia, at yung best friend ko ay may susi ng apartment ko. Kanina pa pala niya ako kinakatok pero hindi ako sumasagot. Kaya kinabahan siya at binuksan niya ang pinto. Nung makita niya akong nakahandusay at may mga dugo sa paligid, ay agad siyang nagpanik at tumawag ng tulong. Mabuti na lang at nandun nung mga panahon na yon ang landlord namin na may sasakyan at pinag-drive niya kami papunta sa ospital. In short, Mama Mia, hindi po natuloy ang binabalak ko. Hindi po natapos ang buhay ko. Nung magising ako ay nakita ko ang best friend ko at iyak ako ng iyak.
Tinatanong niya ako kung anong nangyari pero hindi ko lubos maisip kung paano ko sasabihin. At nung sasabihin ko na sana Mama Mia ay biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ng ospital at iniluwal noon ang mukha ng mga magulang ko at mga kapatid ko na umiiyak sa aking harapan. Tinatanong ako kung bakit ko nagawa yun. Mama Mia, hindi ko alam pero hindi ko talaga magawang magsabi sa kanila. Ilang araw din ako sa ospital dahil nawalan ako ng maraming dugo. Swerte pa raw ako Mama Mia dahil hindi ako natuluyan ang sabi ng doktor. Hindi ko alam kung swerte yun eh. Tinanong ko pa ang Diyos kung bakit niya pa ako binuhay. Pwede naman niya akong kinuha. Bakit naman niya ako bubuhayin eh? Puro pasakit lang naman ang binibigay niya sa buhay ko. Parang wala namang purpose ang buhay ko. Nung makalabas na ako ng ospital ay hindi pumayag ang mga magulang ko Mama Mia na hindi ako umuwi ng bahay namin. Pinag-resign din nila ako sa pinagtatrabahuan ko dahil nalaman ng lahat ang ginawa ko at nakakahiya yun. Hindi na lang ako pumalag Mama Mia nung binigyan ako ng ate ko ng resignation letter. Tinawagan ko na lang ang kasamahan ko sa trabaho at pinapick up ko yun sa kanya. At nung nasa bahay na ako ay pinipilit nila ako Mama Mia na maging masaya. Alam mo ba nakikita ko naman ang efforts ng mga kapatid ko at ng mga magulang ko. Lagi silang umuwi ng maaga para makasama nila akong kumain. Hanggang sa isang gabi Mama Mia. Narinig ko ang mama at papa ko na nag-uusap. Nag-uusap sila at sinisisi nila ang sarili nila sa nangyari sa akin. Alam mo, siguro hindi natin nabigyan ng saktong pansin yang si Lindsay. Dahil masyado tayong naging busy sa trabaho, busy rin tayo sa simbahan at sa kung ano-ano pang mga responsibilidad natin doon. Hindi natin namamalayan na meron na palang pinagdadaanan yung anak natin. Ang sabi ng mama ko, tama ka dyan, mahal. Ako man din ay sinisisi ang sarili ko. Ama ako ni Lindsay pero hindi ko siya naprotektahan. Sa mga narinig kong pag-uusap ng mga magulang ko Mama Mia ay lalo po akong nalugmok at napaiyak. Nasasaktan ako dahil nasasaktan sila. Nasasaktan ako dahil sinisisi nila ang mga sarili nila sa mga nangyari sa akin. Nung una Mama Mia, oo. Sinisisi ko ang mga magulang ko lalong-lalo na ang papa ko dahil sa sobrang pagtitiwala niya sa mga tao. Sa sobrang pagtitiwala niya kay Tito Jeff at kay Kuya Ed. Hindi ko alam, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano tatanggalin ang galit na yon sa ama ko. Pero nung marinig ko ang pinag-uusapan nila ng mama ay dun ako napaiyak. Hanggang sa napansin na nila ako dahil lumalakas na ang boses ko. Lindsay, anak. Lindsay, kanina ka pa dyan? Tanong ng mama ko. Tumango lang ako, Mama Mia. Nilapitan nila ako at pinaupo. Niyakap ako ng mama ko. Nung yayakapin na sana ako ng papa ko ay bigla akong pumalag at bigla ko siyang naitulak ng malakas. Gulat na gulat sila noon, Mama Mia, kung bakit ko yun ginawa. Nagkatinginan sila, Mama Mia. Ilang segundo din yon hanggang sa binaling nilang dalawa ang paningin nila sa akin. Anak? Anak, anong nangyari sa'yo? May gumawa ba sa'yo ng masama? Tanong ng mama ko. Doon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko, Mama Mia. Umiyak na ako ng umiyak. Gusto kong magsabi pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Tanging iyak lang. Niyakap ako ng mama ko. Hinahaplos-haplos niya ang likod ko. Hanggang sa unti-unti, Mama Mia, ay kumalma rin ang sarili ko. At tinanong nila ako ulit. Tumango ako, Mama Mia. Doon ay nakita kong napatiimbagang ang papa ko. Sino? Sino ang gumawa sa'yo niyan? Tanong niya. Yumuko ako, Mama Mia. At nagsimula akong magkwento. Papa, nangyari po yun. Mula nung 8 years old ako. Napasigaw silang dalawa ng pagkatapos ay umiyak noon ang mama ko.
lalong nagalit ang papa ko. Napalabas na rin ang mga kapatid ko sa kani-kanilang mga kwarto dahil narinig nila ang mga malalakas na boses na nasa kwarto ng mga magulang ko. Mama Mia, sa harapan nilang lahat ay inamin ko ang mga nangyari. Si Kuya Jeff? Si Kuya Jeff ang may gawa sa'yo niyan? Galit na tanong ng papa ko. Hindi lang po siya, Papa. Maging si Kuya Ed. Sabi ko. Sa galit ng papa ko ay bigla na lang niyang kinuha ang kanyang susi ng sasakyan, Mama Mia. Pinipigilan siya ng mama ko. Pero kumuha siya ng kutsilyo sa kusina namin. Mama Mia, dali-daling sumunod ang mga ate ko sa kanila. Ako naman ay naiwan sa bahay at umiiyak. Natatakot sa mga pwedeng mangyari. Nagigilty, Mama Mia. Paano kung may mangyaring masama? Paano kung mapatay ng papa ko, ang pinsan ko at ang tito ko? Paano kung makulong siya, Mama Mia? Doon ay umiiyak na naman ako pero walang lakas ang mga paa ko para tumayo. Ilang oras akong nag-antay, Mama Mia. Tawag ako ng tawag sa mga ate ko pero walang ni isang sumasagot sa aking tawag. Umiiyak na ako, kinakabahan. Hanggang sa 2 sasakyan ang tumigil sa harapan namin. Nakarating na sila. Mama Mia, tinanong ko kung anong nangyari. Wala daw doon ang Tito Jeff ko at wala din daw doon ang Kuya Ed ko. Ang tanging nandun lamang ay ang asawa ni Tito Jeff. Nagalit din nung malaman ng mga nangyari. Tinatawagan nila si Tito Jeff. Nung una raw ay sumagot, Mama Mia. Pero nung malaman niya ang pakay ng papa ko ay hindi na ito sumagot pa. Mama Mia, aaminin ko hindi naman nawala lahat ng sakit agad-agad. Pero gumaan po lalo na nung masabi ko na sa mga magulang at mga kapatid ko ang mga nangyari. Gumaan din lalo na nung makita ko ang reaksyon nilang lahat. Naging concern sila sa akin, Mama Mia. Umiyak sila para sa akin. Nasaktan sila para sa akin. Nagalit sila para sa akin. Mama Mia, dahil din doon ay iminungkahi ng ate ko na dumaan ako sa counseling. Nung una ay ayoko pa dahil hindi po ako komportable na magsabi sa ibang tao. Pero habang tumatagal na nahihirapan ako ay naisip kong bakit hindi ko bigyan ng pagkakataon ang minungkahi ng ate ko. Kaya naman, Mama Mia, pumayag na rin ako na magpakonsulta. Unti-unti ay naiayos ko ang buhay ko hanggang sa lumipat na kami ng ibang relihiyon. Nagalit kasi ang papa ko dun sa kuya niya. At nung makalipat na kami, Mama Mia, dun ako unti-unting nakakabangon. Nagsimba ako ulit. Hanggang sa marinig ko ang storya ng bleeding woman sa Bible, Mama Mia. 12 years po siyang nagtiis. Tulad ko, Mama Mia. More than 12 years din akong nagtiis sa sakit at pait na nararamdaman ko. Alam mo ba, Mama Mia, nung naririnig ko ang kwentong yon ay umiyak ako ng umiyak. Pagkatapos ng iyak na yon ay nakaramdam ako ng napakalaking kaginhawaan sa puso ko. Naisipan ko na lang na buksan ang Biblia ko, Mama Mia. Doon ay nagbasa ako. At mula nga noon ay mas nakilala ko na ang Panginoon natin. Nung una ay ayoko. Nung una ay nagagalit ako sa kanya. Sinisisi ko rin siya kung bakit hinahayaan niyang mangyari sa akin ang lahat ng yon. Pwede naman niya akong protektahan eh. Pwede naman niyang pigilan ang tito ko pero hindi niya ginawa. Pwede naman niyang pigilan ng pinsan ko pero hindi niya ginawa. Pero Mama Mia, mula nung maintindihan ko na lahat tayo may kanya-kanyang mga pagsubok, lahat tayo may kanya-kanyang mga pagdaraanan na mga matitindi sa ating buhay, doon ko naintindihan, Mama Mia, na ang kwento ko ay hindi pala para sa akin. Ang kwento ng buhay ko
gaano man to kasakit at kapait ay hindi pala para sa akin, kundi para pala sa Diyos. Para pala ipagkalat ko sa buong mundo kung gaano siya kabuti sa buhay ko. Kung gaano mula sa lusak, mula sa pait, mula sa hinagpis ay iniyahon niya ako. Mula nga noon, Mama Mia, ay naging active ulit ako sa church. Ako na ulit ang nagsishare, Mama Mia. Ngayon po ay hindi ko na po tinatago sa mga ka-churchmate ko ang mga nangyari. Alam mo ba, Mama Mia, pagkatapos ng 2 taon mula nung mangyari ang lahat ng yun, ay tumawag sa akin ang tito ko. Humingi siya ng sorry. Ang Kuya Ed ko ay wala na akong balita. Pero Mama Mia, pagkatapos tumawag sa akin ng Tito Ed ko at humingi ng sorry, ay tumawag rin siya sa mga magulang ko. Pero pagkatapos noon ay wala na kaming narinig sa kanya. Hanggang sa makalipas ang 2 linggo, Mama Mia, nung isang balita sa TV ang nakita namin. Wala na ang Tito Ed ko. Wala na ang Tito Jeff ko. Natagpuan ang bangkay niya, Mama Mia, na lumulutang sa isang ilog na malayo sa lugar namin. Hindi ko alam kung may foul play. Hindi na rin pinaimbestigahan pa ng kanyang misis ang nangyari. Ako rin naman, Mama Mia, ay napatawad ko na siya. Oo, masakit pa rin. Oo, mahirap pa rin. Oo, alam ko may mga gabi pa rin na binabangungot ako, Mama Mia, at hindi pa rin ako tuluyang nakakawala doon. Pero pinili ko pong magpatawad. Pinili ko pong iparamdam sa sarili ko na karapat-dapat ako sa kapayapaan ng loob, Mama Mia. Ngayon, hindi ko masasabing totally healed na ako. Pero isa lang ang masasabi ko, Mama Mia. Ginagamit ako ngayon ng Panginoon para magsabi, lalong-lalo na sa mga kabataan at kababaihan, huwag niyong suluhin ang mga problema niyo. Kung may nambastos sa inyo, may gumawa sa inyo ng masama, trust me, may mga taong nagki-care. May mga taong may pakialam. May mga taong pwede niyong takbuhan. May mga taong mahal kayo at poprotekta sa inyo. Huwag mong iisipin na nag-iisa ka lang. Dahil kung wala na lahat ng tao sa mundo, may Diyos pa rin naman nakakapitan mo. Mama Mia, maraming salamat po sa pagbabasa mo nitong kwento ko. Nawa ay marami itong ma-reach, maabot na mga kabataan, mga kababaihan, at kahit na mga kalalakihan. Sa mga kalalakihan, sana irespeto nyo bawat nilalang, lalong-lalo na ang mga babae at kabataan. Sa mga kababaihan naman, sana maging matapang kayo. Sana matuto kayong lumaban. Sana matuto kayong magsalita. Sana matuto kayong dumepende sa mga taong nagmamahal sa inyo. At sa mga magulang, kung meron kayong mga anak na mga lalaki, sana turuan nyo sila kung papaano ang maging mabuting isang lalaki. Turuan nyo silang wag manakit ng babae. Turuan nyo silang protektahan ng mga babae. At sa mga may mga babaeng anak, sana turuan nyo ang mga anak nyo na huwag matakot sa inyo. Na kahit anong problema, kahit anong pagdaanan nila, sana malaman nila na lagi kayong nandyan at hindi nyo sila huhusgahan. Kasi yun ang naging pakiramdam ko dati. Na kahit magsabi ako ay walang maniniwala sa akin. Alagad ba naman ng Diyos, Mama Mia, ang gumawa nun sa akin? Sino bang maniniwala? Yun ang naisip ko noon, na maging mga magulang ko ay hindi ako paniniwalaan, pero yun pala ang malaki kong pagkakamali. Sana wag nyo na yung gawin. Maraming salamat po ulit. Lubos na gumagalang, Lindsay. Napakasakit at napakapait ng karanasan ni Lindsay. Alam kong hindi lang siya nag-iisa na mga nakakaranas ng ganon. Tama ang mga sinabi niya. Tama ang mga payo niya. Sana dumating ang araw na wala ng babaeng mamomolestya. Wala ng batang maaabuso. Wala ng taong inaabuso ng kahit na sino.
Sana dumating ang panahon na lahat tayo ay magkaroon ng pakialam. Sana bago natin husgahan ng isang tao sa kaniyang mga ginagawa, sana alamin natin kung saan ba siya nanggagaling. Lalo na ang mga kabataan natin. Dahil may mga pagkakataon na hindi sila nakakapagsabi ng kanilang tunay na nararamdaman at tunay na nararanasan. Sana maging mapagmasid tayo para nang sa ganun ay maprotektahan natin ang ating mga kabataan. Maraming salamat ulit, Lindsay. At sa iyo na nakikinig ngayon, thank you so much sa inyong pakikinig at pag-aabang nitong kwento kahit na 2 araw tayong wala. Maraming salamat po. At syempre, kung meron kayong sariling kwento, huwag mag-hesitate, huwag mag-alangan, pwede pong mag-share ng sarili nyong kwento. Mag-email lamang mamamia.cdo0317@gmail.com. Huwag nyo rin kalimutan na kung hindi pa nakapag-subscribe, please do click subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating i-upload. Marami na po tayong videos na pwede nyong pagpilian. Kung wala po kayong magawa, kung gusto nyo lang po ng may background o kung gusto nyo po ng mga inspirasyon sa buhay, mga paghuhugutan nyo ng lakas, baka may mapili kayo sa dami-daming kwento na ating nang nai-upload. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyo.